everyone, I am Mama Zul. And I am Sir Blue. We are your fellow Rizaleño teachers who will help you understand the IDEA Lesson Exemplar. Ang IDEA Lesson Exemplar ay acronym for Introduction, Development, Engagement at Assimilation. Ang IDEA ay 4-part procedure ng Lesson Exemplar kung saan ang dating 9 na bahagi ng dating DLL ay naging 4 na lamang. Ito ay nakabase sa Regional Memorandum No. 296 Series of 2020. Sa introduction or panimula, dito makikita ang objective at content na pag-aaralan ng mga bata. Sa dating DLL or DLP, ito ang reviewing, establishing purpose, at presenting sample na ang katumbas naman sa ating IDEA Exemplar ay ang mga tanong na what I need to know or what's new. Begin with an end in mind. Yan ang layunin ng bahaging ito. Dapat maipaalam natin mga guro sa ating mga mag-aaral kung ano ang learning expectations at the end of the lesson. Dito natin ipapaliwanag ang relevance kung bakit dapat aralin ang leksyon. At syempre, para mapukaw din natin ang interes sa pakikinig ng ating mga mag-aaral. Sa paggawa natin ng introduction, marapat din na ito'y nababagay para sa iba't ibang uri ng mag-aaral, katulad ng visual, kinesthetic o auditory learners, kung saan ating gagamitin ang recall, identifying prior knowledge at kasalukuyang kaalaman. So dapat lamang na iba't iba ang mga activities na ating ibibigay upang matugunan at maisaalang-alang ang learners' diversity. Sir Blue, tandaan mo rin na sa paggawa ng panuto ng mga activity, dapat ito'y simple at malinaw upang makita rin ng ating mga mag-aaral ang kahalagahan nito sa kanilang buhay o kung paano nila magagamit ang kanilang natutunan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. At isa pa, communication ang target skill na gusto nating mahubog sa bahaging ito. Tingnan natin ang mga performance indicators na dapat ay mahubog sa mga mag-aaral tungo sa authentic learning experience. Higit sa lahat, sa introduction, mahalagang maunang matutunan ng mga bata ang mga identified enabling competencies sapagkat ang mga ito ay personal competency at learning habit ng ating mga mag-aaral na direktang may kinalaman sa mastery ng pagkatuto bukod pa sa nagsisilbi itong prerequisite skills tungo sa pagkatuto ng MELC or Most Essential Learning Competencies. Sir Blue, marahil maraming gurong gustong malinawan kung ano ang laman ng second part ng IDEA Lesson Exemplar. Ito ang development o pagpapaunlad. Katumbas dito sa DLL o DLP ay discussing concepts na sa IDEA Exemplar naman ay what I know, what's in, at what is it. Ma'am Azul, ipaliwanag naman natin kung ano ang goal natin sa bahaging ito. Ang developmental part ang humuhubog at nagpapaunlad ng prerequisite skills, foundational skills at mastery skills ng mag-aaral. Ito'y tungo sa pagkatuto ng isang kasanayan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng 3 developmental activities sa mag-aaral na maglalantad ng kung ano na ang alam niya tungkol sa pinag-aaralan, ano na ang alam niya tungkol dito, ngunit hindi naman niya naiintindihan, at ano pa ang hindi niya alam tungkol dito. Pero paano nga ba madidevelop ang prerequisite skills, foundational skills, at mastery skills ng mag-aaral tungo sa pagkakatuto ng isang kasanayan? Collaboration ang sagot dito. Dahil sa collaboration, nagkakaroon ng shared comprehension of a common objective at nade-develop ang leadership and initiative, cooperation, flexibility, responsibility and productivity, responsiveness and constructive feedback at sharing resources using various tools. At upang malaman kung natutunan ba ng mga mag-aaral ang collaboration, narito ang mga performance indicators. Yan, malinaw na ang development part. Pero alam natin na challenging ang setup for this school year dahil nga sa hindi natin kaharap
ang ating mga mag-aaral sa new normal. Paano natin sila mabibigyan ng gabay sa parting ito? Matutulungan natin ang ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, directive assistance, kung saan matutulungan ang mag-aaral through simple yet clear instructions. Pangalawa ay sa pagbibigay ng collaborative assistance kung saan maaaring humingi ng tulong mula sa pamilya. At pangatlo ay ang non-directive assistance kung saan ang mag-aaral ay magbabasa ng ilang libro upang masagutan niya ng tama ang mga katanungan. Let's now move on to the third part of the IDEA Lesson Exemplar. Ang katlong bahagi ng IDEA Lesson Exemplar ay ang engagement o pakikipagpalihan. Sa part na to, dapat maranasan ng bata ang experiential learning. Sa dating DLL natin, ang katumbas ng engagement part ay enriching activities, kung saan nakapaloob ang mga tanong na what's more, what can I do, what other enrichment activities can I engage in. Okay. So ano-anong skills naman dapat ang matutunan ng ating mga estudyante sa part na to? Dapat na ma-develop sa pamamagitan ng engagement activity ang critical thinking skills ng mga mag-aaral. Sa paggawa ng engagement activities, dapat tandaan na kailangan nakaugnay ito sa bawat development activity. Naalala ko nga ang nasabi ni Sir Hob Zape during the online orientation na sustained ang interest ng bata. At kung titingnan ng chart sa philosophy of learning, pinapaliwanag doon na mas madaling maintindihan ng bata at maunawaan ng mga inaaral niya kung mayroon na siyang pagkaunawa doon, kung na-expose na siya o may pagkatuto siya doon. Dapat naka-align sa bawat D activity ang gagawing E activity ng guro. Ang ibig bang sabihin, kung sa D phase ay may what I know na activity, dapat gumawa din ng kaugnay na what I know activity sa E phase? Tama ka dyan, sir. Parang hindi narinig lang o informational learning. Dito tayo magbibigay ng angkop at varied real-life situations as learning opportunities na kaugnay ng development phase activity para makuhog ang kanilang critical thinking skills. Ano-ano naman po ang pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral sa engagement phase? Through E-phase, dapat ay mabigyan sila ng varied cognitive activities as learning opportunities, kung saan makikita ng bata na kaya niya inaaral yon ay dahil yon ay paraan at parte ng kanyang pagkatuto. At real or real-life tasks or varied learning space, kaya lang dapat tandaan na huwag tayong maglalagay ng task na hindi akma or hindi available ang instructional material. By the way, paano pala malalaman nating mga guro kung nag-improve ang critical thinking skills ng mga bata? That's simple, sir. Para sukatin ang pagkatuto ng paggamit ng critical thinking skills ng ating mga mag-aaral, tingnan ang performance indicators ukol dito. Ang huling bahagi ng IDEA Lesson Exemplar ay ang assimilation o paglalapat. Ito ay tumatalakay sa meaningful and reflective learning pagkatapos na mapagsama ang new learning at previous learning ng mag-aaral, kung saan magdudulot ito ng pagkaunawa ng most essential learning competencies or MELC. Sir, ano naman po ang equivalent part ng assimilation sa DLL? Sa lumang DLL kasi, ang assimilation part ay katumbas ng finding practical application, making generalization, at evaluating learning na tinatapatan naman ng mga tanong na what I have learned at what I can show sa IDEA Exemplar. Sir, ipaliwanag naman natin ang mga skills na dapat ma-develop dito sa assimilation part. Dapat magkaroon ng creativity ang mga mag-aaral natin, kung saan dinadala ng guro ang kanyang mga mag-aaral sa isang proseso na huhubog sa interpretation of ideas, mindset, or values, upang makagawa ng bagong impormasyon na magiging bahagi ng kanilang kaalaman na magagamit sa pagharap ng anumang sitwasyon sa konteksto ng totoong buhay, at iyan ang assimilation. So ano-anong performance indicators na nagpapakita ng creativity ng mga bata? At para masukat ang creativity skills ng ating mag-aaral, tingnan natin ang performance indicators ng assimilation.
Ano-ano naman ang needs ng learner sa assimilation part? Dapat ay nakaset sa community context. Ang processing time ay hindi problema dahil nakamodular tayo. Habang ang acceptance naman ay mahirap masukat, ngunit maaaring makita sa reflection. Ano naman malalaman kung hindi natutong mag-assimilate ang ating mga mag-aaral? Actually, the result of assessment in assimilation is the reflection of actuality and the inner core of the learner. Kapag walang pagbabago sa pag-uugali at performance ng bata, ang ibig sabihin lang nun, hindi niya natutunan ng assimilation learning phase due to other factors that affected his or her learning. Okay. So, importante talaga ang bawat parte ng ideal lesson exemplar sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Tama ka diyan. Siguradong mas naliwanagan na ang ating mga kasamahang guro sa paggawa ng ideal lesson exemplar.